Yun, so guys, magandang araw na naman. At ayan, bali part 2 na to ng nagba-viral na bagong pulisiya ng LTO. At ngayon, nagharap na sa Senado. Yan, nagharap na sa Senado si Idol Rapi Tulfo at saka yung kawanian po ng LTO. And then, nakiano si Rapi na isuspindi muna yung bagong patakaran po ng LTO at pag-aralan mo ng muli. Yan. Tara, samahan nyo na panoorin muli natin yung diskusyon po nung dalawa. Maganda yung nilabas nyong tungkol doon sa aking matagal nang inireklamo sa inyo, yung open deed of sale. Ni-require nyo na po ang lahat ng mga seller ng mga sasakyan to inform LTO within a certain period of time. I think 5 days, and failure to do so may fine at 20,000. Medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-impormahan yung LTO na naibenta ko ng sasakyan yun kasi wala namang ganun patakaran noon. So paano to? 10 sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10 times 20, so may utang ako sa inyo ng 200,000. Mr. Chair, yung mga bentahan po na nangyari before the effectivity of the administrative order, first, the said AO po, it should be reported to the LTO within 5 days from effectivity of the administrative order. However, with the concerns po na nakarating po sa opisina po namin, we are reviewing that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions happen po. Therefore, yung mga nakapagbenta ng masasakyan previously, like me and even probably Senator Mark Villar, nakapagbenta ka siguro kayo ng sasakyan in the past. And nai-report niyo ba yon sa LTO na kayo'y nagbenta ng sasakyan? Matagal na yun. So siguro ako Retroactive. concerned din ako katulad mo dahil siyempre dami nakabenta dati. So siguro kailangan i-clarify yung So kailangan magpalabas ko kayo ng bagong memorandum circular kasi medyo nakakalito po yun. So dapat well-defined kung ano yung sistema na pwedeng mailatag ng sa gayon. Hindi matatalanta yung mga tao at acceptable. Yes po, Mr. Chair. Will do po. So wala muna itong multa na 20,000. Yes po. Na wala muna itong retroactive. Nadinig nyo naman na nalilito talaga yung mga tao sa bagong patakaran po ni LTO. Tama naman po si Idol Rapi Tulfo na dapat po magpalabas sila ng bagong memorandum para malaman po ng publiko yung bago nilang agtikhain. Yan. Medyo nabubulol pa ako Okay, pagpatuloy na po muna natin. Tanggalin siguro itong salitang retroactive. Kasi kung retroactive, pati ako, manggagalaiti ako. Sabi ko, yung kapalpakan ninyo, akong magsasuffer. Sana, noon pa lang naisip niyo na yan. Nasabihan niyo kami, then hindi na ako magbumulta kayo. So, dapat baguhin niyo po ito. And dapat yung information dissemination properly disseminated talaga. Hindi lang yung sa isang dyaryo na ipopost ninyo at hindi pa siguro masyado kilalang dyaryo. Dapat national circulation sa TV, radio, social media, etc. para malaman ng lahat. Opo, Mr. Chair. And yung isa pang gusto ko mangyari, each time na magre-register ang isang owner ng isang sasakyan, he or she must present himself or herself sa LTO physically at magpapakita ng mga identification to assure the LTO na siya ngayon talaga ang nagpaparegister. Kasi before, hindi po kailangan anybody can register a vehicle through a fixer or through some Study po Tama, the policy. Marami na kasi ako na-inkwento sa aking programa na nagkaroon ng problema isang sasakyan, naka-hit and run o nakabangga at may ginawang kalokohan yung sasakyan na yun. Kasi noong mga ilang taon na siguro nakalipas, bali marami rin nagpapa sa akin na magparehistro ng motor. Total, sabi, tol, wala ka bang ginagawa? Baka pwedeng parehistro mo yung motor ko kasi may pasok ako, hindi ko maasikaso. Yun, noon pwede. Pero ngayon, yun nga, bagong patakaran na pinapalabas ni Idol Rapi, tama naman yun kasi baka yung motor is nakaw, di ba? Hindi natin maiwasan yan And then do sa sinasabi ni Idol na magdala ng ID, identification, mas okay yun kaysa sa mga iba pang mga policy na inaano. Okay, tuloy na po natin ulit. At saka pa, yun nga po, naglabas na rin po ang LTO ng suspinde do sa bago po nilang policy na 20,000. Bali, naglabas na po sila ng suspension po do sa bago nilang proklamasyon. Kaya eto, pagpatuloy po natin at konti na lang matatapos na tayo. Number
police yung address na nakaregister sa LTO, sasabihin ng tao doon sa bahay na yon, wala dito, wrong address. Or kuminsan, nabenta ko na yan, 10 years ago pa. And yet, yung registration updated. So, ibig sabihin, hindi na-register nung bagong buyer, open dito sa lamang. So, yun ang gusto ko dapat from now on with ID, and yung person na yun na mag-renew ng registration ng kanyang sakyan, dapat siya mismo nandoon. Tama po with IDs. Yes, Mr. Chair. Yon. At nakita nyo naman yung bagong inilabas po ng LTO na pagsuspindi po sa kanilang at siyempre pag-aaralan daw muna nila ng maigi kung paano ipapahatid sa mamamayan yung mga bago nilang pulisiya. At muli po ako nagpapasalamat at salamat po sa suporta. Ingat po kayo. Bye-bye.